Hello po mga kalingap, ngayon ay nandito tayo ngayon para sa magkapatid naman. Kakatapos lang natin mag-vlog sa nilapit nila sa atin. Kaya ngayon nag-ano muna tayo dito. Lakad-lakad muna, mahangin. Try nila kumuha ang buko. Marunong kayo kumuha ang buko? Hindi. Hindi kayo marunong? Hindi kayo marunong makyat? Hindi po. Pako lang. Ano ba yung mga kaya nyong gawin? Mga natutunan nyo? Ano po? Magkupra ganyan. Magkupra? Ano nga ba ginagawa ng kupra? Ano ba po? Ano ba kayo? Mabilad po kayo ng nyug. Tapos? Saka po, yung mismong puti po niya pag naging brown na po, tatagalin po sa bako. Saka po tatadalin para maging kupra na. Uling. Marunong kayo mag-uling? Marunong kayo? Bao lang. Kasi di ba yun yung kadalasan na trabaho or ginagawa pag mga nasa liblib na lugar, no? Anong tawag sa yung binabalatan yung nyog? Palaw. Ayun? Yun ba yun? Si Ryan marunong din yan, no? Marami din itong ginawa si Ryan, di ba? Kayo din, di ba, ang mga naranasan nyo is magpako, ano pa? Magkupra. Saka mag-uling. Uling, palay. Siya din po. Nagpalay din kayo? Talok. Tatalok kayo. Tapos, di ba, naggagabi din kayo? Si Ryan naman, ano yan? Nag-construction. Gumawa na sasakyan din. Pintor. Ano ba? Di ba ano ka ba yung sa damit? Printing, grabe. Ang dami niyang mga karanasan kaya nakakatuwa na sa murang edad nila nagsasarili silang magsikap. Tapos nadalaw niyo ba si mama niyo ngayong kaarawan ng patay? Tirik na lang po kami. Nagtirik na lang kayo. At least nakadalaw nakaraan, di ba? So, kamusta naman kayo magkapatid? Wala ka nakaraan eh. Di ba nung bumalik ako sa kanila at nag-usap kami na tungkol sa mga karanasan sa multo. Sakto kasi noon may mga nagparamdam daw kay Christian. Nararamdaman mo rin yun? Yung sinasabi ni kuya mo? Kaya lang, gusto nga po yan lagi may ilaw, bukas ng ilaw po doon eh. So di nyo pinapatay yung paggabi? Opo. Yung ilaw lang po sa CR pong nakabukas. Tara dito tayo. Wait dan, may gusto pala kasi yung sabihin ko. After po nitong pag-graduate ko, gusto ko sana mag-join. Kailan po gagraduate ka na, di ba? Kailan ang graduation mo? Next year pa po, mga April, mga ganyan. Tapos plano mo mag-Maynila. Bakit mo naisip mag-Maynila, Christian? Ayun, mahirap baga po ang buhay. Gusto ko pong hanapin yung mga tiyahin ko po doon sa side ng baka makatulong gano'n. Sa side ng tatay mo? Sa Maynila. Ayaw mong puntahan yung tatay mo mismo? Kasama na din po. Kasama na rin yun? Kasama naman po sila. Bakit naisip mo yan? Ano yan? Parang hahanapin mo lang pero babalik ka rin dito? Oo. Kung mayroong matrabaho doon, trabaho niya. Ano yan? Matagal mo nang pinag-iisipan yan? Or baka nabibigla ka lang? Biglaan lang po ito, yung decision na to. Pero matagal pa naman, di ba? Pero buo na yung loob mo na puntahan at hanapin ang mga kamag-anak. Siguro 50-50 baga. Kasi una po, di ko po alam yung lugar po nila kung saan sila hanapin. O paano yan? May idea ka ba kung saan ka pupunta? Basta po ang pag-aalam ko ng Valenzuela po. Alam mo ang Valenzuela? Hindi po. Paano yan? Basta bala ko po sana magpa-Maynila. Para doon na din po mag-college. Doon ka magka-college? Iwan ko natin po itong bunso ko. Paano ka magka-college sa Maynila? Sino magpapaaral sa'yo doon? Meron? Yung nga po mga tiyahin ko nga po. Pero hindi mo pa nakakausap? Hindi pa. So paano mo nasabi na doon ka magka-college? Papaaralin ka nila, ganon? Medyo may mga kaya-kaya naman po yun eh. Pero tingin mo, papaaralin ka nila o tutulungan ka nila? Hindi pa po natin po alam. Basta grabe, parang susugal ka para makapag-college ka. Bakit dito? Di mo ba magagawang mag-college dito sa kayong dalawang magkasama habang nandito ka? Hindi mo... Mahirap naman baga po. Bakit naman mahirap? Kami lang dalawa baga po. Tapos, yun, di yan po sa lahat. Yung sa tulong ng baga po. So, inaalala mo kung paano ka magka-college. Kaya naisip mo Maynila, humingi ng tulong sa side ng tatay nyo. Nakausap mo na ba kahit isa sa mga kamag-anak or kapatid ng tatay nyo? May nakausap ka na? Kamusta naman? Wala na po, konting karakamustahan na po, ganun. Pinapapunta kayo doon? Wala
Wala po. Tingin mo kung makita mo man sila, tapos sinabi mo yung plano mo na manirahan doon, di ba? At so mapaaral ka nila, tingin mo papayag sila? Siguro. Kasi kumag-anak din naman baga po kadugo ganyan. Pero ewan ko. Pero hindi ka sigurado, no? Paano kung sakaling hindi, babalik ka dito? Kaya po tayo magagawa dito po tayo. Grabe, nakakabigla ang plano ni Christian. Pero maganda yung naiisip mo, no? Na hanapin yung side ng magulang, yung ng tatay mo. Kasi wala na rin kayo ibang malalapitan, di ba? Talagang, sa side ng nanay nyo, wala kayong malalapitan? Meron po, kaso di pa rin po sapat to yung Hindi rin ganun ka, parang kulang pa rin yung yung magiging suporta nila. Kasi rin, may kanya-kanya silang pamilya na. Paano si Tristan? Iwan ko na po yan. Ba't mo naman iiwan si Tristan? Bakit? Napag-usapan nyo ba to? Kayong magkapatid na plano mong Sekreto lang po. Ngayon ko lang po Ngayon mo lang sinabi? Sabi. Ba't di mo sinasabi kay Tristan na may plano ka pala? Bakit ayaw mong isama si Christian sa'yo? Ay, si Tristan. Baka magulat. Baka magtampo gano'n. Solo na lang baga po. Kami na lang dahil, tas iiwan pa. So nagulat ka ba, Tristan? Ano nararamdaman mo ngayon na may plano pala si kuya mong iiwan ka? Po, parang pag masama na lang din po sa kanya. Kasi sabi po kasi ni mama, kami lang daw po lagi magsamahan, bawal daw po kayo maghiwalay. Oo nga, di ba? Malulungkot naman yun yan kung sakaling maghiwalay kayo. Kaya po pag nagpamilya po siya, masama na lang po ako. Sasama ka? Sasama mo ba siya? Hindi ko lang po alam din. Ano ba iniisip mo o inaalala mo ba't ayaw mong isama si Tristan? Yung pag-aaral po niya. Kasi din, wala kang kasiguraduhan doon. Kung sasama ka nga doon, Tristan, paano yung pag-aaral mo niyan? Ano lang po. Diba? Magtatrabaho na lang din po para pag nakaipon po ng perang sapat po sa pag-aaral po, yun makakalis mga din po ako malapit na rin. Paano nyo pagtatrabahuan? Doon kayo magtatrabaho, maghahanap kayo? Ano bang mga papasukan nyo doon, di ba? Mahirap ang maghanap din ng trabaho sa sa ibang lugar. Opo. So, paano yun? Parang bahala na. Bahala na. Bakit dito, tingin nyo, yung mga ginagawa natin pag-vlog or yung mga naibibigay ko sa inyong allowance, pati yung mga nagpapaabot sa inyong sponsor, hindi pa ba sapat yun para makapag-aral kayo? Hindi po, malaking tulong na po yun para sa pag-aaral po namin. Pero, di yan po sa lahat ng oras yung nakarelay po sa mga ganyan po. Kailangan din po namin magkita po ng sarili pong pera po. Nag-discount po. So, actually, rin naisip ko din yan mga kalingap, paano kung dumating yung panahon na magka-college na si Christian at wala siyang ibang nakukuha ng suporta, no? Ako lang ba nang pinagkukunan nyo ng panggastos nyo? Or meron pa namang iba? Sa mga mga racket-racket ba po namin. Pero di pa rin po talaga sapat. Sa mga sarili nyo mga diskarte. Pero bukod doon, wala nang ibang nagbibigay sa inyo? Wala, di ba? Kaya magtatry baga po sa mga kapag. So, ayun, iniisip ko rin po yun na sa akin lang din nanggagaling yung mga nakukuha nilang allowance. At bukod doon, may mga sponsor naman sila na consistent sa pagbibigay. Pero, di ba, hindi natin pwedeng sabihin na lagi silang nandyan. Di ba? Parang, yun din naman yung lagi ko sinasabi sa inyo na hindi ko masasabi kung hanggang kailan na nandyan kaming sumusuporta sa inyo. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo na pagtrabahuhan nyo din, di ba? Yung pangsarili ninyong pangangailangan. So, ako din kasi mga kalingap, iniisip ko din talaga na hindi ko kayang pag-aralin 100% to si Christian, lalo na pag dumating din si Tristan sa pagka-college. Lalo na seaman ang gusto nila, di ba seaman ang gusto nyo? Ikaw, police? Police. Di ba? Mahal ang tuition nun, di ba? So, para sa akin hindi ko po kayang ibigay yung scholarship ni Tristan at ni Christian. Lalo na sa channel ko ngayon, di ba? Sapat lang eh. Lalo na nagkaroon na ako ng pamilya, di ba? Parang balance na lang din yung YouTube ko para sa sarili ko at sa pagtulong sa inyo. Sa iba pa, kaya parang binabalance natin yun yung kakayahan ng channel kong makatulong. So,
nakakalungkot din na kung sakali man na lumayo kayo at ano yun, yung parang tumayo na sa sarili niyong paa. 'Di ba? Pero yun talaga yung mangyayari, no? Darating din yun. Darating yung panahon na talagang mag-aano din sila eh. Pangit din naman kasi kung lagi lang kayo na nag-aantay, 'di ba? Or umaasa. Ayoko naman mangyari yun. Parang tinuruan ko naman silang maging tamad or parang umasa na lang sa bigay, 'di ba? Gusto ko yung may ano sila, may marating sa buhay sa sariling pagsisikap nila. Yun din may iniisip ninyo? Matagal pa naman yan pero mabilis lang dumating ang panahon eh. Hindi ka pa nagmamalay. Diba? Baka mamaya magulat tayo, papaalam na si Christian, pupunta na ng Maynila. Hindi na pa ako makikita sila. Paano yan? Paano yan kung dumating yung bakasyon mo or pagka-graduate mo? Magbabago ba isip mo na hindi ka tutuloy or wala ka ibang choice para gawin yan? Siguro po may ibang choice naman po. Yun kung merong mas magandang tutungan bukod sa pagpunta ng Manila, yun ang gagawin ko. So kung saan meron opportunity na magbubukas sa inyo, doon na kayo para sa kinabukasan ninyo. Pero ang pinaka gusto niyo talaga is makapagpatuloy sa pag-aaral. No? Matapos At makapagtapos ba sa pag-aaral. Kasi hindi po yung pangarap po ng magulang po namin makapagtapos sa pag-aaral. kahit ako lang po sana makapagtapos eh. Tapos Kahit siya po matulungan ko na po itong bunso. So pag nakapagtapos ka, magtatrabaho ka, tutulungan mo naman si Siya Tristan. magpagtatapos. Yun yung plano ninyo. Grabe. Masakit ba sa inyo magkapatid na parang dadating kayo sa point na may plano kayo maghiwalay? Masakit. Doon din naman po matutuwa. Ganun din talaga. Kasi pag Kailangan matawa mo po talaga. siya, lalayo din po siya. Magkakaroon. Handa na kayo sa ganyan? Sa ganyang sitwasyon? Kasi bata pa rin naman kayo, di ba? Ilang taon pa lang kayo? 18? 17? 60. Di ba? Talagang masyado pang maaga para... Tapos pag naghiwalay kayo, wala kayo ibang makakasama, di ba? Magsosolo na si Tristan, ikaw kung saan ka man, no? Pero tingin mo, malaki ba ang tingin mong pag-asa na papayag yung kamag-anak ng tatay nyo sa plano mo? Matutuwa sila pagpunta mo, pag nakita ka nila, tingin mo? Siguro matutuwa. Dahil tagal-tagal naman bago po ng panahon. Tapos, parang di ko po sure kung matutulungan. 50-50 po, ganun. Parang iniisip ko lang din po kasi parang yung ganun din po sa side ng isipin may mga pamilya din baga po yun. Tapos parang ano pa ako, ganun. Dagdag, ano po po, gastos, ganun. Hindi mo, Pero pinasiisip ko po. ikaw Tristan, payag ka na iwan ka muna ng kapatid mo? Siya po mag-decision. Basta po pag gusto niyo po yung mag-Maynila at mag-aaral ba ako kayo, okay lang naman po. May makakasama na po kayo kay Jiber pag po. Magpapasama ka na lang. Apo. Hindi ka mag-aalala sa mangyayari sa kuya mo or sa madadatnan niya doon? Mag-aaral naman po. Siyempre po, sila po mag-isa po sa pumunta. Di pa po niya sure po mahanap po sa Valenzuela po yung mga kamag-anak po namin. Grabe ang lakas ng loob ni Christian, no? At si Tristan din, gusto sumama sa'yo, di ba? Hindi ka nagdadalawang isip na sumama. Pero ang point ni kuya mo, ayaw niya. Kasi nga, mapapabayaan yung pag-aaral ni Tristan. Actually, napaka-matured ng isip din ni Christian para doon na hindi niya na iniisip yung sa sarili niya. Parang iniisip mo rin, di ba, yung kinabukasan niyo. Kaya mo gagawin yan, no? Para, syempre, humingi ng suporta. Ay, magpahangin kaya muna tayo. No, masyado ng malalim ang mga plano ng magkapatid na to. Hindi ko lang po yung ginawa yung decision na yun para yun ko tong kapatid ko po. Pagsikripisyo ko po para mapabuti baga po yung po na. O naintindihan ko yun at alam ko naman sa mga viewers din dyan. Siyempre nalulungkot sila na yun plano mong Maynila at maiwan ng kapatid mo. Pero sabi nga ni Christian is kailangan nilang magsakripisyo para din sa ikakabuti nila, no? Parang ayun nga, kailangan nyo munang maghiwalay at humingi ng magbakasakali si Christian, no? So ano pang gusto mong sabihin kay Tristan? Baka Yun lang, kung mangyari man yun, masuportahan ko siya.
Huwag niya lang yung sayangin niya. Pag-aaral niya. Ano, kahit mag-stop ka sa pag-aaral, magtatrabaho ka para pag-aralin siya? O yun ba yung plano mo? Kung sakaling hindi man gumana yung plano mo na paaralin ka nila, anong second ano mo? Ayun, maghanap po doon. Trabaho po doon. Trabaho para kay Tristan. Tsaka po. So, ititigil mo muna yung pag-aaral mo? Di ko alam. Kung Di mo pwede alam? kong mapasok, trabaho, ganun. Grabe, ang hirap, no? Ang hirap, no? Pero syempre gusto mo din magtapos, di ba? Tapos gusto mo rin makapagtapos kapatid mo. So, naguguluhan ka. Ang hirap. Pero, Dumadating na sa point ng buhay nila, Christian, na kailangan na nilang, ayun nga, magsakripisyo para sa sarili, sa ano nila, no? Sa makakabuti sa kanila. Ikaw, Tristan, Ano lang po, kung darating mo pong panahon na siya na po magpaparal sa akin, yung hindi ka mo po sasayangin, mas papagbutihin pa pong mag-aral at makapagtapos pa ka po. wala pa naman goodbye message to kasi matagal pa naman. Tsaka hindi pa naman, di ba? 50-50 pa naman yun. So, hindi po magbago ang desisyon ko po. depende sa mangyayari, no? Depende. Kasi mali mo naman, di ba? Ako ay matulungan sila. Hanggat nandito naman tayo mga kalingap, hanggat kaya ng channel natin, sumuporta. Tuloy-tuloy lang po tayo sa inyong magkapatid. Kaya, okay, malungkot. Huwag niyo muna isipin masyado yung mga ganyang bagay na makaka-stress sa inyo. Di ba? Mamaya magtampuan na kayo niyan kasi naiisip niyo sa sarili niyo, iiwan niyo lang din naman yung isa't isa. Huwag ganun. Ha? Dapat magtulungan pa rin kayo. Matatag naman kayo. Siya po. So, maraming nagmamahal sa inyo, maraming sponsor ang patuloy na tumutulong sa inyo. 'Di ba? May savings naman na kayo eh. Kahit papaano, 'di ba? Kahit paunti-unti, at least may naiipon naman kayo. Siya po yung ano po. Yung Tabi ko ba po sa inyo? yung 10,000, 'di ba? Nakaraan. Pero bukod doon, meron naman. Wala po. Wala na. Yung mga binibigay ko sa inyo kada vlog natin, saan na pupunta ba 'yon? Sa mga gastusin po namin, tatabi po namin. Kung sakaling may emergency ganun. Di po ako marunong magpasok po ng pera po sa bank account. Eh, tuturuan ko kayo sa sa susunod. Sige po. Para alam nyo ha, para pag may sobra kayong pera, ipasok nyo kaagad para di nyo magastos. Oh, meron akong iabot sa inyo, pahawak. Gusto mo hawakan, no? So, meron po akong ibibigay na 2,500 galing kay Tita Charina para sa inyong magkapatid. Oh, 2,500. Thank you po. Thank you po kay Tita Charina sa bigay pong 2.5. Malaking tulong po yun sa aming magkapatid. Salamat po sa inyo, Tita Charina, sa tulong niyo po sa aming magkapatid. And ito naman, galing sa akin, pandagdag sa inyo. Thank you po kay Lance sa tulong. Thank you so much po sa iyo kay din sa bigay pong 2K. Malaking tulong po yun sa aming magkapatid. At ayun, kung meron kayong plano na talaga at desisyon, sabihan nyo lang ako. Apo. Para tingnan natin kung ano mabibigay natin tulong or payo, di ba? Para sa kanila. At sa mga viewers, baka meron kayong gustong may payo din, advice. Nagbabasa naman kayo ng comments, di ba? Apo. So, yun, maraming makakatulong dyan sa inyo. Kasi naguguluhan na sila, dumadating na sila sa punto ng buhay nila na nagmamatured. At talagang dadating kayo sa ganyang sitwasyon, no? So, babay na kayo. Bye po. Ay po. Wala kayong message sa kanila? Yun, message ko po sa inyo po ay thank you po sa araw-araw pong pagtulong sa sa pagbablog po sa amin. Yun, ang message ko lang po ay maraming salamat sa mga nanonood at sa mga nag-sponsor po. Maraming salamat po sa inyo. So, babay po mga kalingap. Thank you po Tita Charina at sa patuloy na sumusuporta sa ating channel at kay Ryan. So, babay po.